Hindi, pag-aaralan po natin, ayan, marriage in heaven. Pakisabi mo, marriage in heaven. Marriage in heaven. Sino dito yung kasal na? Sino dito yung nakipaghiwalay na? Malangin ko sa Panginoon, wala Bawal yun. Kahit sabihin yung pwede yung annulment, pwede yung divorce dito sa mundo natin, pero sa Lord, hindi po pwede yun. Amen? Kaya, lagi po natin panatiliin yung marriage na lagi pong malago po palagi tayo, healthy palagi yung marriage po natin. Okay, marriage in heaven. Ito po yung kaninang binasa po natin. Ano po? Tayo po lahat ay dadalo po ng isang kasalan. So, this sin is from heaven. Alam niyo po ba, tayo po ay hindi po bilang mga bisita, kundi tayo po mismo yung magpapakasal. Tayo po yung ikakasal dito sa ating Panginoong Jesucristo. The marriage of the Lamb. Sino po yung Lamb of God? Si Jesus. Now, paano po at kailan po ito magaganap? While the tribulation rages on earth, magaganap po itong kasalan na ito. Kasi tayo po bilang believers of Christ, tayo po ay naniniwala doon sa pre-trib na tinatawag. Pag sinabing pre-tribulation rapture, ibig sabihin, mangyayari muna yung rapture bago tribulation. Kung meron po kayong idea, ano po ba yung tribulation? Yan po yung matinding kapigatian na daranasin dito sa mundo ng 7 taon. Napakahirap po nito. At hindi po natin ito aasamin na tayo po ay maiwan dito sa lugar na ito during the tribulation. Kaya nga, kailangan tayo po ay maipakasal sa ating Panginoong Hesukristo. We are the bride of Christ. Ngayon, ano po ba itong tinutukoy na kasal na ito? Ito yung pakikipag-isa natin sa ating Panginoong Hesukristo dahil tayo po ay mananampalataya niya. Ngayon po, participants and plans for the marriage of the Lamb. Tingnan po natin po ito kung sino po yung mga kasali po dito. At ano po ba yung plano na gaganapin po sa kasal ng Kordero? Tingnan po natin. Unang-una, dapat na makilala po natin kung sino yung lalaking ikakasal, the groom. Tiyak po natin that this groom is eligible for us to become our groom. Ibig ko po sabihin po dito, ito po ay talagang walang pagkagatol-gatol na talagang maaari mong pakasalan itong Diyos na ito. Maaari po na tayo makipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo. Unlike po dito sa mundo po natin, makikita po natin, tayo po minsan nagpapakasal tayo sa hindi magandang dahilan. Minsan nagpapakasal tayo nang walang katiyakan. Ni halos hindi nga natin kilala kung sino yung papapakasalan nating lalaki. Kung minsan basta tumibok lang yung puso mo, okay na, kasal na tayo. Minsan ganun po yung ating pakiwari sa kasal. Minsan nagpapakasal tayo dahil mayaman lamang. Maraming pera, maraming ari-arian, milyonaryo. Kaya gusto mo magpakasal na, pero wala naman yung pag-ibig. Pero alam niyo po ba, ito pong ating Panginoong Hesukristo, which is our groom. Kasi tayo pong iglesia, tayo pong church, yung tinatawag na bride of Christ. Na ito po yung napakalaking event na magaganap doon sa kalangitan. Yung malaking kasalan. Na kailangan involved tayo lahat bilang bride of Christ. Babae, lalaki, mananampalataya ni Kristo, we are the bride of Christ. Ngayon, gusto ko po malaman po ninyo, tayo po, nagpapakasal po tayo dito sa mundo, naghahanap tayo ng Mr. Right. A perfect man for us. Yung talagang perfecto, pero wala kang makikitang ganon. Maaring sabihin mo na tall, dark, and handsome siya, pero hindi mo napansin, yung puso niya pala hindi maganda. Yung puso niya pala, yung ugali niya pala magaspang. Yung puso niya pala, parang iba pala yung tinitibok. Na-inlove lang tayo dahil magandang lalaki siya. Pero alam niyo po ba, ito po, walang kagatol-gatol na ang Panginoong Hesukristo is a perfect. Alam natin na walang kapintasan itong Diyos na ito. At siya po yung groom na tinutukoy dito na dapat pagdating ng araw, kung gusto mo na makapasok sa kaharian ng Diyos, kailangan makipag-isang dibdib ka dito sa Panginoong Hesukristo. Pahayag chapter 19 verse 6 to 7. Pagkatapos ay narinig ko ang parang sama-samang tinig na napakaraming tao, parang ugong ng lumaragas ng tubig at naguntong ng mga lakas ng mga kulog. Ganito ang sabi ng tinig, hallelujah, sapagkat naghahari ang Panginoon nating Diyos na makapangyarihan sa lahat, magalak tayo at magsaya,
luwalhatiin natin siya sapagkat sumapit na ang kasal ng kordero at inihanda na ng kasintahang babae ang kanyang sarili. Ito po ay isang hiwaga na ang ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo. Yung kasal na tinutukoy po dito, tayo po ay magiging kaisa ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung mga nakaganap po na kasalan po dito sa mundo na ito po ay hango sa paghahari ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang iglesia, sa church. Kaya nga po tayo, lagi po tayo nag-church sapagkat nagpapasa ilalim tayo sa ulo ng iglesia which is our Christ Jesus. Kaya mahalaga po yung pagsisimba. Noong araw, hindi natin alam ito na akala po natin nagsisimba lang tayo bawas kasalanan. Nagsisimba lang tayo para maging banal. Kundi kaya tayo nagsisimba dahil kinikilala natin ng lubusan ang ating Panginoon at tayo po ay nagpapasakop sa kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo na tumubos sa atin sa lahat ng ating kasalanan. The groom is obviously Jesus Christ. Kaya nga, sabi po dito sa binasa natin, sapagkat sumapit na ang kasal ng kordero because He is the Lamb of God. Sabi nga po ni John the Baptist, John the Baptist called Him the Lamb of God. Sabi po ng John chapter 1 verse 29, kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sabi niya, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Alam nyo, minsan, dito po sa lupa, kapag nakapag-asawa po tayo, kinasal tayo sa isang lalaki, minsan hindi tayo tiyak na talagang iingatan tayo. Minsan alam niyo po, hindi naman po lahat ng mga marriage nagtatagumpay sapagkat hindi po tama yung kanilang nakagisnan na pagpapakasal. Bakit po? Dahil sa hindi tama yung kanilang pagpili. Subalit ito pong ating Panginoong Hesukristo, tinutukoy dito that He is the Lamb of God. Siya yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng lahat ng kasalanan. Kaya nga, kapag tayo nakipagkaisa kay Kristo, wala na yung kasalanan mo. Amen? The old has gone and the new has come. At sino man sumampalataya kay Kristo ay nilinis na sa kanyang pagkakasala. Alam niyo po ba, ang ibig sabihin po nitong kordero ng Diyos? To identify Him as the ultimate divine sacrifice destined to take away the sin of the world. Siya yung nag-aalis ng kasalanan. Kaya nga, siya po yung dakilang handog. Amen? Amen? Kaya dapat kapag mag-aasawa ka, sino po dito yung mag-aasawa na? Yung magpapakasal na? Meron po ba? Wala na. Nakapag-asawa na ano. Kung mag-aasawa ka, dapat tiyakin mo na yung mapapangasawa mo ay kayang maghandog ng buhay para sa'yo. Amen? Hindi kapag ka nagutom ka, wala ka na iahin na ulam, jombag ka na. Amen? Bubugbugin ka na. Aawayin ka na. Pagtataasan ka na ng salita, wala na namang ulam, kabibigay ko pala ng sweldo ko sa iyo, wala ka na namang nilutong ulam. Diba kadalasan, ganyan po yun mga nangyayari. O minsan, galing sa trabaho, pagod na pagod yung asawang lalaki. Pagkatapos, pag uwi ng bahay, walang kanin, walang ulam. Tapos magwawala na. Hindi man lang inunawa na hindi naman pala nakapagbigay ng sweldo. Hello? Pero alam nyo, itong ating Panginoong Hesukristo, which is the groom of us, siya po inalay niyang lahat. Hinandog niya yung kanyang sariling buhay because He is the first who loved us and not us. Tignan niyo yung pag-ibig ng Lord dito. Inalay niya, hinandog niya yung kanyang buhay. Siya po yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng lahat ng ating mga kasalanan. Ikalawa, He was worshipped as the Lamb in heaven. Siya rin po yung tinatawag na kordero ng kalangitan. Pahayag chapter 5 verse 12, umaawit sila ng malakas. Ang korderong pinatay ay karapat-dapat tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, kaluwalhatian, papuri at paggalang. Kaya kung itinatangi mo si Jesucristo bilang yung groom, bilang lalaking ikakasal sa iyo, dapat ganito ang pagtingin mo sa Kanya. Siya yung makapangyarihan sa buhay mo, siya yung kayamanan mo, siya yung karunungan mo, kalakasan mo, kaluwalhatian mo, papuri sa Kanya lamang at paggalang. Hindi ba yung ikaw yung napupuri?
Hindi ba yung kayamanan mo lang dito sa lupa, ang kayamanan mo? Hindi yun ang kailangan natin. Kaya marami pong kasalan na nangyayari dito sa lupa dahil mali ang motibo ng kanilang pag-aasawa. Si Jesus Christ, ang kanyang pakikipag-isa sa atin ay para linisin tayo sa lahat ng ating karumihan at maging bahagi tayo ng kaluwalhatian niya sa langit. Kaya nga, He is the Lamb in heaven. Number 3, He was called the Lamb that was slain. Siya po yung kordero na pinatay. Siya po yung kordero na inalay para sa atin. Pahayag chapter 5 verse 8 to 12. Nang ito'y kunin niya, nagpatira pa sa harapan ng kordero ang 4 na buhay na nilalang at ang 24 na matatandang pinuno. Bawat isa'y may hawak na alpa at may gintong mangkok na puno ng insenso na siyang mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Kaya mahalaga din po yung may nananalangin sa atin. Lord, pagpalain mo si ganito. Lord, pagalingin mo si ganito. Lord, iligtas mo yung pamilya ko. Iligtas mo yung mga kapatiran. Mahalaga po yun dahil hawak-hawak po nila yun. Amen? Amen. Verse 9. Inaawit nila ang isang bagong awit, ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng kasulatan na kabalumbon at magtanggal ng mga selyo niyon. Sapagkat pinatay ka at sa pamamagitan ng iyong dugo ay tinubos mo ang mga tao para sa Diyos mula sa bawat lahi, wika, bayan at bansa. Ginawa mo silang isang lahing marlika at ang pari na itinalaga upang maglingkod sa ating Diyos at sila'y maghahari sa lupa. Tumingin akong muli at narinig ko ang tinig ng milyon-milyon at libo-libong mga anghel. Sila'y nakapaligid sa trono sa 4 na buhay na nilalang at matatandang pinuno, umaawit sila ng malakas. Ang korderong pinatay ay karapat-dapat tumanggap ng kapangyarihan, listen, ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, kaluwalhatian, papuri at paggalang. Kung ikaw gusto mo na pagdating ng araw, kabilang ka doon sa kasalang magaganap sa langit, kailangan ganito ang pagtingin mo sa Panginoong Hesukristo. Kung ikaw ay totoo nagmamahal sa Panginoong Hesukristo, dapat ang pagtingin mo sa Kanya ay bilang makapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, kaluwalhatian, papuri at paggalang ay dapat na kay Hesukristo. At kung hindi ganoon ang iyong pagtingin sa ating Panginoong Hesukristo, huwag ka nang umasa na ikaw ay magiging bahagi ng kasalan na magaganap doon sa kalangitan. Sapagkat kailangan marinig sa atin ng Panginoon at maramdaman ng Panginoong Hesukristo na tayo po ay umibig din ng lubusan sa Panginoon. Sabi niya po sa kanyang salita, great is the love of a person who lay his own life for his dear friend. Napakadakila ng pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang sariling buhay para sa kanyang kaibigan. So alam niyo po ba, ang totoong pag-ibig ay nag-aalay ng buhay? Kaya tayo tinuring na kaibigan ng Diyos at hindi na alipin, sapagkat ang alipin ay hindi nakakaunawa ng iniisip ng ating Panginoon. Kaya tayo tinuring na kaibigan para malaman natin yung dakila at wagas na pag-ibig ng Panginoong Hesukristo. Kaya kung ikaw halimbawa may pag-ibig, meron kang kaibigan, pero hindi ka dinadamayan, hindi siya kaya magsakripisyo para sa iyo, I tell you, hindi siya talaga totoong kaibigan para sa iyo. Amen? Sapagkat ang totoong kaibigan, kahit na marami kang utang, dadamayan ka niyan sa pagbabayad. Naniniwala ka pa doon? Parang wala kayong mga utang, hindi nakaka-relate eh. Amen? Kapag ka may problema ka, may kawalan ka, makikita mo, yung kaibigan na yan ay parang kapatid sa oras ng kagipitan. Amen? Nakakita ka na ba ng ganong kaibigan? Ha? Kaibigan lang kapag ka mangungutang sa'yo, pero pagbayaran na, kaaway na. Hello? Ang totoong kaibigan, kay wala ka, kay meron ka, tumutulong yan sa oras ng pangangailangan. Amen. Kaya nga lagi natin tatandaan, ang totoong kaibigan, hindi ka pinapahamak, kundi dadaling ka niya kay Kristo Jesus. Jesus called Himself the bridegroom.
Si Jesus po mismo, ipinahayag ito sa kanyang mga alagad. Sabi niya sa Mateo chapter 9 verse 15, sumagot siya, dapat bang malungkot ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ito, saka pa lamang sila mag-aayuno. Parang sinabi niya po dito, kasama nila ako. Bakit sila malulungkot? Kasi nagtanong yung mga alagad po ni John the Baptist po dito sa kay Jesus. Sabi niya gano'n, bakit po yung inyong mga alagad ay hindi nag-aayuno? Sabi po nito si Jesus doon sa mga tao na yun na nagtanong sa kanya, bakit sila malulungkot? Kasama pa nila ako. Katulad po natin ngayon. When 2 or 3 gather together, kung mayroon 2, 3 tao nagkatipon sa kanyang pangalan, kasama natin siya sa kalagitnaan, hindi dapat tayo nalulungkot. At kapag tinignan mo ngayon yung katabi mo, makikita mo nag-uumapaw sa kagalakan niya. Parang napatingin, parang hindi naman, pastor. Parang malungkot pa yata siya. Ibig sabihin nun, wala sa kanya si Jesucristo. Dahil kung nasa kanya si Jesucristo, there is an overflowing of joy in His heart. Amen? Ano sabi po ng Biblia po sa atin? Sabi ng aklat nandyan, mula sa puso ng nananalig sa akin, ay bubukal ang tubig na nagbibigay buhay. Amen? Tingnan mo yung katabi mo ngayon kung buhay. Amen? Nakita niyo po kapag ang patay, pag ang patay na, di ba, kapag nakasimangot, sasabihin ng mga mahal niya sa buhay na naiwan, pangitiin mo. Patay na yun, pinangingiti pa. Eh, how much more, ikaw buhay ka, ayaw mong umiti. Hello? Ibig sabihin yan, without Christ Jesus, there is no life in you. Na kapag wala sa puso mo si Jesucristo, wala po talagang buhay yan. Anongin mo nga yung katabi mo, may buhay ka ba? Sabi mo, smile. Sige, gano'n mo yung labi mo para matuto po yan, masanay yan. Alam nyo ako, kapag nakasimangot ako, haharap ako sa salamin, ginagawa ko ganyan, no? Para kahit malungkot ako, talagang sa tingin ko sa salamin, masaya pa rin ako. Amen? O humarap ka doon sa katabi mo ngayon. Sige, humarap ka, wag ka mahiya. Killjoy naman kayo eh. Sige, humarap ka doon sa katabi mo. Sabihin mo, malungkot ka yata. O sabihin mo sa kanya, smile! Di ba, nakita mo, natawa sa'yo? Eh kasi naman yung itsura mo eh. Para kang clown. Mo. Hello? Kaya nga sabi ni Jesus, bakit sila mag-aayuno? Bakit sila malulungkot? Kasama nila ako. Kaya nga tayo po, na may Jesus dito sa puso natin, kailangan hindi nalulungkot. Saan ka nakakita ng ikakasal? Malungkot. Nakakita ka na noon? Malungkot kasi lahat ng mga pinanggastos niya doon sa tandaan, utang. Pero ganun pa man, di ba masaya pa rin siya, no? Amen? Kasi meron siyang Jesus sa puso niya, ikakasal na siya. The parable of the wise and the foolish. Alam niyo po ba ang ibig sabihin po nito? Ang tinutukoy po dito, yung kasal po ng lalaki, no? Yung lalaking ikakasal na yun, inihintay po nitong 10 virgins. Ito po yung composed of 5 wise and 5 foolish. Ito pong wise virgins, ito po yung tumutukoy doon sa meron po silang extra oil doon sa kanyang ilawan. Ito pong foolish 5, wala po silang extra oil. Kaya nung time na yon, naantala po yung pagdating ng lalaking ikakasal. The parable is about the return of Christ. Ang tinutukoy po dito yung pagdating ng Panginoon. A warning for us all to be ready. Kaya nga, alam niyo po ba ang ibig sabihin ito? That we need to prepare for the coming of Christ Jesus. Ito pong foolish virgins dito, wala po silang extra oil. Ano po ba yung tinutukoy dito? Ibig sabihin, malamlam yung kanilang pag-ibig kay Jesus. Ito pong mayroong extra oil, yung kanilang ilawan, hindi po lumalamlang. Hindi aandap-andap kasi meron silang reserbang langis para hindi mawala yung ilaw, yung liwanag ng Panginoong Jesucristo sa buhay nila. Ibig sabihin yun, that they are getting prepared for the coming of
Christ Jesus. Ganon din po tayo. We are the light of this world. Kailangan hindi na umaandap-andap yung liwanag ni Kristo sa buhay mo. Kapag yan, halimbawa, umaandap-andap yan, makikita mo ang isang Kristiyano, tinatamad na mag-church. Tinatamad na magbasa ng Biblia. Tinatamad na magdala ng Biblia. Tinatamad na yan na makinig ng salita ng Diyos. Tinatamad na yan sa mga bagay na may kinalaman sa Espiritu ng Panginoong Jesucristo. At paano po tayo makakasama doon sa mass wedding na gagawin sa langit kung tayo po mismo ay walang pag-ibig sa Diyos? Maaari mo bang tanongin yung katabi mo? Sabi mo, totoo ka bang umiibig kay Jesucristo? Kaya alam nyo kung anong dapat po natin gawin, kailangan lagi po tayo maalab sa Lord. Kailangan lagi po tayo talagang nagsisikap na makilala natin ng todo at ma-inlove tayo ng todo sa Panginoon. Sabi ng Mateo 25 verse 13, pagkatapos dito, sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o oras man. Wala po nakakaalam kung kailan babalik ang Panginoon. Kaya kailangan lagi po tayo nakahanda. Laging nag-iilaw, nagliliwanag yung ating ilawan. At sa pagliliwanag po nito, ano po ba yung dapat na makita sa atin? Dapat lagi kang may ugnayan kay Jesucristo. Hindi po ba yung kahit na ba sabihin natin na ay, kahit naman hindi ako nag-church, nasa puso ko ang Diyos eh. Mali po yun. Ang sabi po sa atin dito, kaya't magpantay kayo. Dahil wala nakakabatid kung kailan po darating ang ating Panginoon. Now, alam niyo po ba itong kasalan na ito? Grabe po itong mangyayaring events na ito. Yung pagdiriwang po nito sa kalangitan ay talagang grabe ang celebration na magaganap po dito. Bakit? An outpouring of praise as the wedding begins. Pag nagsimula yung kasalan na ito, hindi lamang tayong mga ikakasal kay Jesucristo ang magpupuri. Lahat ng mga naroong anghel, lahat ng mga nandun, yung mga matatanda, 24 na matatanda, at yung 4 na nilalang. Nandun magpupuri sa Panginoong Jesucristo. Sabi po ng Pahayag chapter 19 verse 6. Pagkatapos ay narinig ko ang parang sama-samang tinig ng napakaraming tao, parang ugong na rumaragasan tubig at naguntong ng kulog. Ganito ang sabi ng tinig, Hallelujah! Sapagkat nag-ahari ang Panginoon nating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya dito palang practice mo na magpuri. Kaya dito pa lang dapat nagpe-praise the Lord ka na palagi. Sanayin mo na yung sarili mo na hindi lang pupunta sa church para maupo lamang, kundi sanayin mo yung sarili mo na lagi kang sumisigaw ng hallelujah, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Amen? Kaya nga yung outpouring of joys nandun eh. Kailangan na lagi tayong may kagalakan sa puso. Dahil alam niyo po ba, the spirit of joy belong to Christ Jesus. Sa Kanya nang galing yun eh. Yung pong fruit of the Spirit, makinig po tayo. Yung fruit of the Spirit, the love, the joy, the patience, the faithfulness, kindness, goodness, gentleness, and self-control, na kay Kristo galing yun. Kaya tayo nakikipag-isa kay Kristo para taglayin natin yung mga bagay na yun and to show that we love Jesus so much. Amen? Ang tanong doon, marunong ka ba talagang magmahal? Hello? Paano nga po ba magmahal? Nakalimutan ko na. Amen? Kaya nga, ang pag-ibig ngayon, kailangan mayaman. Ang pag-ibig ngayon, kailangan maganda trabaho mo. Ang pag-ibig ngayon, kailangan mayroong kang character. Amen? Character. Amen? Pag wala kang ganun, naku, mahirap nang umibig. Nakita niyo po yun sa sakyan na yun. Amen? Sasabihin ng mga magulang, wala kang mapapala dyan, hampas lupa yan. Amen? Amen? Parang marami nang tinatamaan ngayon, ano? Mainit pa naman ang panahon. Pastor naman, huwag mo naman kaming patamaan. Mainit ang panahon ngayon. Hello? Yung po kasi yung katotohanan.
Kaya nga dapat taglayin natin yung pag-ibig ni Jesucristo sa buhay po natin. Ano pa po yung magaganap doon? A time for heaven to be glad and rejoice. Pahayag chapter 19 verse 7. Magalak tayo at magsaya, luwalatiin natin siya sapagkat sumapit na ang kasal ng kordero at inihanda na ang kasintahang babae, ang kanyang sarili. Get ready and prepared. Tayo po bilang Church of Christ, kaya tayo nandito ngayon, nagpapasakop tayo kay Kristo para na sa ganun makapaghanda tayo sa malaking pangyayaring magaganap na kasalan. Now, dumako po tayo doon sa bride. Sino po ba itong bride na ito? Sabi mo sa tabi mo, ikaw yun, tayo yun. The bride is the church. That is why we need to get ready. Lahat tayo, naghahanda tayo. Itong pag-church nyo, ito po ay paghahanda para pag dumating ang Panginoon, maratnan tayo ngayon na nandito ngayon at sumasamba sa Panginoon, pasok tayo sa kasalan. Halimbawa naman, walang pagsamba, nandun ka lang sa bahay mo, nagsishare ka ng words of God doon sa kaibigan mo, doon sa kapitbahay mo. Pag naratnan ka ng Panginoon, ibig sabihin yan, you are ready to get into the wedding. Amen? Pwede, pasok ka pa rin. Kapag nagbabasa ka ng Bible, nagpa-pray ka, nag-aayuno ka, ibig sabihin po niyan, you are getting ready into wedding. Amen. Sino po dito yung nakahanda na magpakasal sa Panginoon? Kaya ugaliin nyo na lagi tayong prepared para na sa ganun, madatnan po tayo ng Panginoon na may ginagawa. Pahayag 19 verse 7 to 8, magalak tayo at magsaya, luwalhatiin natin siya sapagkat sumapit na ang kasal ng kordero, inihanda na ng kasintahang babae ang kanyang sarili, binihisan siya ng malinis at puting-puting lino. Ang lino ay ang mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. Ano po yung mabubuting gawa na yun? Ito po yung mga bagay na may kinalaman kay Jesucristo. Yung pagba-Bible study mo, yung paghahayo mo, yung pagsishare mo ng salita ng Diyos, yung pagsisimba mo, yung pakikinig mo ng salita ng Diyos, ito po yung sinasabi sa atin na puting-puting lino. Alam nyo, hindi naman po tayo mabibihisan ng tinatawag na robe of righteousness in Christ. Nung kabutihan at katwiran ng Panginoon kung hindi po natin aalamin ang Biblia. Kung hindi po tayo mag-aaral ng Biblia, hindi po natin malalaman yon. Every wedding should remind us of Christ and His church. Kaya kapag halimbawa dito, meron po kayong mga kaibigan, kamag-anak na magpapakasal, dito po hango yung kasalan na magaganap na yon. Sa papaano po yan? Dapat po pag magpaasawa po tayo, magpapakasal po tayo, make sure na sila po, ito pong tao na ito, ay mayroong pagkakakilala kay Jesucristo. Kasi doon po hango talaga ang kasalan. Every wedding should remind us of Christ and His church. Paano po ba nangyari po dito? Ipinalawanag po ito ni Pablo. Sabi niya po dito, 4 teaching duties of husband and wife. Kailangan alam po natin yan. Hindi basta na magpapakasal ka sa isang tao, pero hindi mo alam kung ano yung dapat nagampanan mo sa kanya. Amen? Kaya nga kapag ikaw mananampalataya ka ni Kristo, alam nyo, hindi na po mahirap magpakasal. Dahil alam mo na kung paano magpasakop sa ulo ng iglesia, walang ibang kundi si Jesucristo. Ano sabi po dito sa Epeso chapter 5 verse 22 to 33. Sige po, buksan po natin yung Biblia po natin. Sa aklat po ng Epeso, Kabanata 5, talata 22 hanggang 33. Basahin ko po sa inyo. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kaya nga alam nyo, kung meron po tayong mga asawang lalaki, kailangan sila po yung nangunguna sa pagpunta sa panambahan ng Diyos. Sila po yung nangunguna sa pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo. Tuloy po natin. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman mga babae, dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Paano, pastor? Kung yung asawa ko hindi gumagawa ng katwiran talaga ng Diyos. Ang dapat mong gawin yan, hindi hiwalayan. Kundi dapat ikaw mismo na nakakilala sa Diyos, ikaw ang magdala sa Kanya kay Kristo.
para ma-adapt niya yung bagay na kailangan niya matutunan kay Heso Kristo. Kaya paano mag-aasawa ang isang lalaki kung hindi niya kilala si Heso Kristo? Magiging mali lamang ang pagsasama po nilang dalawa kapag hindi si Heso Kristo ang nagiging sentro ng kanilang kasalan. Amen. Verse 25, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para dito upang ang iglesia ay italaga sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Kaya napakahalaga po ng gampanin ng lalaki at ng babae. Kaya dapat po na alam po natin kung bakit tayo nagsisimba dahil ito'y pakikipag-isa natin kay Kristo na siyang ulo ng iglesia at tayo naman po yung kanyang church. We are the bride of Christ. All drawn from Christ and His bride, the church. Ibig sabihin po nito, lahat ay hinango mula kay Kristo at sa kanyang nobya, ang simbahan. Tayo po yung nobya ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang tanong dito, faithful ka ba sa nobyo mo? Ayan na, naglabasan na ang kulay. Sabihin mo nga sa katabi mo, tapat ka ba bilang kasintahan ni Heso Kristo? Tingnan niyo po ito ha. Efeso chapter 5 verse 32. Mayroon ditong malalim na hiwaga. Ano kaya itong hiwaga na ito? At sinasabi ko na ito'y tumutukoy sa ugnayan ni Kristo sa iglesia. So, ibig sabihin po nito, walang kwenta ang pag-aasawa kung hindi si Kristo ang kaugnayan nito. Amen? All drawn to Christ. All drawn from Christ. So, ibig sabihin po nito, lahat tayo, lahat ng pagmamahalan, lahat ng pag-ibig, dapat hinango kay Kristo. Kaya tayong lahat na nandito ngayon ay hango sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya pahalagahan mo si Heso Kristo sa buhay mo, sapagkat ang hindi nagpapahalaga kay Kristo ay hindi maituturing na kasintahan nitong lalaking ikakasal na ito. Amen. Amen. Kung ikaw papipiliin ka ngayon, sino ang gusto mong maging kasintahan? Hindi na makapili. Nandiyan pa po ba kayo? Sabi natin, buhay pag nandun si Yesu Kristo sa puso niya. Malakas nga po na amen? Amen! Nandiyan pa naman po pala. Ano? Jesus died to pay for the sins of His bride. Tignan nyo. Kaya karapat-dapat na siya po yung ating mapangasawa. At bilang mga bride, ito yung katangian na dapat na sinasabi po natin kapag tayo po ay nag-asawa. Yung kayang magbuwis ng kanyang buhay. Yung kayang mag-alay ng buhay para sa kanyang minamahal. The bridegroom grace makes the bride's gown possible. At yung nagdadala sa iyo sa katwiran ng Diyos. Si Jesus, alam niyo po ba, possible na tayo po ay makapagsuot ng tinatawag na bridal gown. Amen? Kaya sa panahon po natin ngayon, alam niyo po, binabaliwala na po itong bridal gown na to. Kung minsan, kung ano-ano na po yung sinusuot nila. Minsan, hindi na kulay puti yung kanilang bridal gown. Minsan, sinusuot na nila kulay black, kulay green. Bakit? Gusto nila fashionable daw. Pero ang hindi nila alam, yung pong puting trahe de boda ay hango yan sa malinis at busilak na katangian ni Heso Kristo. Amen. Tingnan niyo po ito. The bride's gown is made of fine linen. Pinong-pinong lino. The fine linen is the righteousness of the saint. Kaya nga tayo nakikipag-isa kay Kristo para linisin tayo. Kaya wag po tayong mawawala sa Panginoon. Dapat inuugali natin na ang buhay natin ay laging na kay Kristo. Dahil siya lamang yung maglilinis ng lahat ng karumihan sa buhay natin. What we weave in time, we wear in eternity. Alam niyo po ba na pagdating ng araw, yung ano ba yung bagay na tinatahi nating kasuutan sa buhay natin, yun ang magiging eternity natin. What do I mean here? Ibig sabihin po nito, kung ano yung ibinibihis mo sa buhay mo ngayon, yun ang kasasapitan mo sa buhay na walang hanggan. Kung ibinibihis mo yung kabanalan ni Kristo, buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoong Yeso Kristo.
Kung ibinibis mo palagi sa buhay mo, yung mga likong pamumuhay, yung mga kasalanan, yung kasamaan, gusto kong malaman mo, ang buhay mo ay mapupunta into doon sa dagat-dagatang apoy. Kaya kapatid sa Panginoon, ingatan mo yung mga bagay na yun. And now, saan po mangyayari at magaganap itong reception? Number 3. The marriage supper of the Lamb. Tayo po ay inanyayahan ng Panginoon doon sa tinatawag na kasalan ng kordero. Sabi po ng Pahayag chapter 19 verse 9, at sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito, pinagpala ang mga inanyayahan sa kasalan ng kordero, idinugtong pa niya, ito ay tunay na mga salita ng Diyos. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon kung anong ibig sabihin ito? Ito po yan. Revelation chapter 19 verse 9. Pronounces a blessing on this invited to the marriage supper of the Lamb. Representing, ano po ba yung pinipresenta dito sa buhay po natin? The ultimate union between Jesus Christ and His redeemed people, the church in heaven. Yung ating pakikipag-isa sa Kanya, doon sa Kanyang kalangitan. It signifies a glorious celebration, divine fellowship, and the culmination of salvation, highlighting the joy of believers sharing in Christ's eternal victory. Tapos na. Ibig sabihin po nito, buhay na walang hanggan sa piling na ng ating Panginoon, tagumpay na po tayo. At yun yung nasasaad dito sa sinasabi ng Revelation chapter 19 verse 9. Tayo inaniyahan para makibahagi tayo sa buhay na walang hanggan. Here is the great peace in heaven. Ito po yung malaking pista na mangyayari doon sa kanyang kalangitan. All present at the supper are especially blessed. Now, mapalad tayo kapag kaisa po tayo doon. Sapagkat doon hindi na tayo makakaranas ng anumang kapigatian. Sapagkat doon kasama na tayo ng ating Panginoon. And good food will evidently be a part of heaven. Hindi ka nakakain doon na makaka-high blood sa'yo. Kundi ang kakainin mo na doon, yung masasarap na pagkain na hinain sa atin ng Panginoon na magbibigay sa atin ng buhay. Amen? There is good reason to celebrate. And what is that reason? A marriage of love. Yan po yun, John 3:16. Naganap na yung pag-ibig ng Diyos sa sanlilika. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Yung pag-aalay niya ng buhay, nagbigay na sa atin ng katarungan. At yung katarungan na yun, naligtas po tayo. Kaya nga, pahalagaan po natin yung pag-aalay ng buhay ni Kristo sa buhay po natin. Hindi po ba yung parang nagdadalawang isip tayo, doubted tayo? Hindi naman ganyan. Kapatid sa Panginoon, if you studying the Bible, if you meditate the words of God, yun ang ibig sabihin ng John 3:16. Yung pagdating ng araw, tayo'y kabilang doon sa napakalaking event na mangyayari doon sa kanyang kalangitan. This is a marriage that will last forever. Wala nang katapusan ito. Nandun na tayo. Wala na tayo sa masama. Amen. Itong kasalang po ito, hango po ito sa busilak na pag-ibig ng Diyos. Kaya alam nyo, dito sa mundo na ito, hindi natin makukuha yung ganong klaseng pag-ibig. Kaya nga mapalad po tayo dahil inibig tayo ng Diyos. Ibinigay niya sa atin yung kanyang bugtong na anak upang sino man sumampalataya, hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kapag ngayon palang inibig mo na si Jesucristo, kailanman hindi ka mapapahamak. Kapag ngayon palang inibig mo na si Jesucristo, pagdating ng araw, kasama ka doon sa malaking event ng kasalang mangyayari doon sa kanyang kalangitan. Our Lord's invitations to the marriage supper. Sabi po dito, the Holy Spirit is still inviting, pero alam nyo, ang masaklap po dito, many are still making excuses. Marami pa rin mga excuses ang tao. Alam nyo po ba kapag meron nangungulit sa inyo, isinasama kayo sa church, ang ibig sabihin niyan, it is the Spirit of Jesus. Pili tayong inaanyayahan, kaya lang, huwag mong tatanggihan. Do not reject the invitations of God into you. Dahil ang ibig sabihin niya, gusto ng Diyos na mapabilang ka doon sa malaking kasalang magaganap sa langit. Kaya nga alam nyo, dahil sa marami po mga
palaging nagre-reason out. Hindi ako pwedeng ngayon, busy ako ngayon, may lakad ako ngayon, may mahalaga akong pupuntahan ngayon. Gusto kong ipaalam sa iyo sa oras na ito, walang bagay na mahalaga kundi ang kaligtasan mo. Amen. Kahit na sabihin mo kayamanan, yung lakad mo ngayon, I tell you, masikip pa sa kayamanan na ito ang ibinibigay sa iyo ng Panginoon, yung kaligtasan mo sa buhay na walang hanggan. Kaya nga alam nyo, galit ang Diyos sa mga hindi nagpapaunlak sa Kanya. Ayaw ng Diyos yung marami pong excuses. Ayaw ng Diyos nung laging tumatanggi sa Kanya. Dahil alam niyo po ba, merong sinabi po dito ang Panginoon. Mamaya ipapakita ko po sa inyo. Dahil alam niyo, napakasakit na magiging resulta po nito pagharap natin sa Panginoon. Kaya sabi niya pong ganun dito, no? The poor, the maimed, the lame, and the blind are still welcome. Kaya nga, nung mag-anyaya po itong Panginoon sa kasalan, alam niyo po, marami pong tumanggi. Basahin po natin. Luke chapter 14, verse 16 to 24. Sumagot si Jesus, isang lalaki ang naganda ng isang malaking salo-salo at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng handaan, inutusan niya ang kanyang alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, "Ali kayo, handa na ang lahat." Ngunit nagdahilan silang lahat. This is their excuses. Ang sabi ng una, nakabili ako ng bukid at kailangan kong itong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Verse 19, sinabi naman ng isa, nakabili ako ng 5 kamagkaparis na baka at kailangan ko masubukan ko sa bukid ang mga iyon. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Verse 20, sinabi naman ng isa, ako'y bagong kasal kaya't hindi ako makakadalo. Bumalik ang alipin at ipinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ang Panginoon at sinabi sa alipin, pumunta ka agad sa mga lansangan at sa makipot na daan ng lungsod at isama mo rito ang mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag at mga pilay. Pagkatapos sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa ko na po ang inutos ninyo, ngunit marami pang bakanting upuan. Ayaw ng Diyos ng may bakanting upuan sa kanyang piging. Sa panambahan ng Diyos, ayaw ng Diyos na mayroong bakanting upuan. Tingnan niyo po ito, verse 23. Kaya sinabi ng Panginoon sa alipin, pumunta ka sa mga lansangan at sa mga daan at pilitin mong pumarito ang sino mang makita mo upang mapuno ang aking bahay. Verse 24, ito yung resulta ng mga excuses natin at pagre-reject natin sa paanyaya ng ating Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking handa. Anong ibig sabihin ni Jesus dito? Hindi ka mapapabilang sa malaking kasalan sa langit pagka lagi mo siyang tinatanggihan. Christians are no more excuses anymore. Dapat kapag ka-Kristiyano ka na, wala nang excuses. Kahit na anong mahalaga na gagawin mo sa mundong ito, mas bigyan mo at ipakita mo ang halaga ni Jesucristo sa puso mo. Accept the gracious invitations of Jesus today para hindi tayo mapahamak. Huwag mo pahalagahan ang mga bagay dito sa mundong ito. Sabi ng Biblia, what is the profit of man? Ano mapapala ng tao? Makamtan niya man ang buong sanlibutan, ang kayamanan ng sanlibutan, kung ang makapalit nito ay ang sarili niyang kaluluwa sa impyerno. Tandaan po natin, ang kaligtasan ay mula sa ating Panginoong Jesucristo. If we ever rejected the invitations of Christ Jesus in you, I tell you, hindi ka magkakaroon ng kaligtasan. Never ever rejected the invitations of God in you. Pagka inanyayahan ka magsimba ka agad. Para sa iyan. Para pagdating ng araw, hindi sasabihin ng Panginoon sa iyo, hindi mo matitikman ang aking handa. Kapatid sa Panginoon, our Jesus Christ offer us a good food na kung saan magdudulot sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya sa oras na ito, kapatid sa Panginoon, baguhin na natin yung ating kaisipan. Pagdating sa mga bagay sa Panginoon, baguhin mo yung mga bagay na laging merong kang reason. Yung bagay na lagi kang merong excuses pagdating sa Panginoon.
sapagkat ang nais ng Diyos, yung mga anak niya na laging nagpapahalaga sa Kanya. Tatanungin kita sa oras na ito, kung ikaw ay may kasintahan, at ang lagi sinasabi sa iyo, sa sandali na gusto mo siyang makita, hindi ako pwede ngayon dahil meron akong mahalagang gagawin. Kinabukasan, inaya mo na naman siya. Gusto kita makita, namimiss na kita. At ang sabi sa iyo, hindi ako pwede ngayon dahil marami akong ginagawa. Sa palagay mo, anong mararamdaman mo sa puso mo? Hindi yata ako mahalaga dito. Hindi niya yata ako mahal. Minsan, kapatid sa Panginoon, yun din yung nagre-reflect sa puso ng Panginoon. Every time na nire-reject mo siya, every time na tinatanggihan mo siya, every time na hindi mo pinapahalagahan yung bagay sa Panginoon, pakiramdam ni Jesus that He is rejected to you. Kapatid, huwag mong iparamdam kay Jesus na tinatanggihan mo siya. Huwag mong iparamdam sa Kanya na hindi siya mahalaga sa iyo. Huwag mong iparamdam sa Kanya na hindi mo siya gaano kamahal. Huwag mong iparamdam sa Kanya na sino lamang siya. Sa oras na ito, kapatid sa Panginoon, gusto ko malaman mo, si Heso Kristo, minahal niya tayo. Nang higit pa sa buhay niya, higit pa sa pagka-Diyos niya. Kaya niya hinandog yung kanyang sariling buhay para makasama kanya doon sa kanyang kaharian. Tapos, mararamdaman sa iyo ng Panginoon na hindi ganoon kamahal ang Diyos sa puso mo. Kaya sa oras nito, kapatid, baguhin na natin yung isipan natin. Kung meron ka mang gagawin, unahin mo ang Diyos sa buhay mo. Unahin mo yung pag-ibig mo kay Heso Kristo. Sapagkat ang pag-ibig natin sa ating Panginoong Heso Kristo ay naglalarawan ng isang napakadakilang bagay. Yun yung buhay na walang hanggan. Inaliyahan ko po kayong tumayo sa oras na ito. Ipadama natin yung pag-ibig natin sa Panginoon upang tayo'y mapabilang sa mga tinawag na kasintahan ng lalaking ikakasal. Gusto ko po na sa oras na ito, maramdaman ng ating Panginoong Jesucristo na labis mo siyang minamahal. Sa buhay ko, Ibigin mo siya ng buong puso, buong kaluluwa. Ibigin mo siya ng higit sa buhay mo. Ibigin mo siya ng higit sa kayamanan ng mundong ito. mabuhay sa sarili ko. Dalhin mo ako palapit sa piling mo. Mahal ka namin, Panginoong Yesus. Mahal kita, wala nang iba sa buhay ko. Kailan may hindi ka namin pagpapalit sa kahit na ano paman. Na kitang makilala ko. Hindi ka namin ipagpapalit sa kabalahan sa libutan ito. Pagod na akong mabuhay Sapagkat higit na mahalaga ka sa aming mga buhay, Lord. Mahalaga sa amin ang buhay na walang hanggan sa piling mo, Panginoon. Kung totoong minamahal mo si Jesucristo sa buhay mo, bakit hindi mo iparamdam sa Kanya sa pamamagitan ng worship mo? Sa pamamagitan ng iyong pagsuko? Sa pamamagitan ng pagbibigay ng buhay mo sa Kanya? Ano maranasan ko, ikaw pa rin ang hari sa puso ko. Meron po ako nabasa na istorya po ng pag-ibig. Meron pong isang binata't dalaga na simula sa pagkabata nila, nagmahalan na sila at nagsumpaan sa isa't isa na hindi sila mag-iiwanan hanggang kamatayan. Minahal nila ng lubusan ang bawat isa sa kanila. Pinahagi nila yung pag-ibig sa isa't isa. Ipinadama nila ng lubusan ang kagalakan, ang lahat ng bagay na magaganda, ipinahagi nila sa isa't isa. Hanggang sa dumating ang isang nakagigimbal na pangyayari sa isang dalaga. Siya po ay nabangga at namatay. Sa labis na pagdadalamhati nitong lalaki,
Ipinangako niya sa sarili niya, sa magulang ng kanyang kasintahan, kung maaari, magpakasal pa rin kami dalawa. Pinakasalan niya pa rin itong dalaga sa kabila ng wala ng buhay. Ang wagas na pag-ibig ay hindi pinaghihiwalay ng anumang bagay sa mundong ito. Katulad ng wagas na pag-ibig ni Jesucristo na walang sino man nakapagpahiwalay sa Kanya para iligtas tayo. Hindi ang kamatayan sa krus, hindi ang Kanyang libingan. Pinilit niya pa rin mapagtagumpayan ang kamatayan at sa Kanyang pagkabuhay, tayong lahat ay isinama niya sa buhay. Sabi ni Pablo, walang sino man makapaghihiwalay sa akin sa pag-ibig ng Diyos. Hindi ang kalungkutan, hindi ang karamdaman, hindi ang kasalatan, hindi ang karamdaman, hindi ang kawalan at kagutuman. Walang makapaghihiwalay sa Kanya sa pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Kapatid, sa oras na ito, kung talagang ikaw ay kay Kristo, patunayan mo sa ating Panginoong Jesucristo na hindi maaagaw ang pag-ibig mo sa Kanya ng mga bagay lamang sa mundong ito. Kailangan mo si Jesucristo sa buhay mo. Hindi kumpleto ang buhay ng tao without the love of Jesus. Because the love of God can conquer the multitude sin of man. Salamat sa iyo, Panginoong Jesus. Salamat sa biyaya mo. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Hallelujah. Glory to you, Lord. Jesus, ang una sa buhay ko, tanging ikaw lang ang kalakasan ko. Yes, Lord. Hindi magbabago. Ano man ang sakitin ko, ano man ang hirap na pagdaanan ko, ikaw pa rin ang iibigin ko, Panginoon Jesus. Yes, Lord. Mahal ka ng bawat isa sa amin na narito. Mahal ka namin, Lord, na nagpagaling sa amin. Mahal ka namin na nagligtas sa amin, O God. Mahal ka namin sa lahat na mga ginawa mo, sakripisyo, Panginoon. Karapat-dapat na ibigin ka ng lahat. Karapat-dapat na sambahin ka, Panginoon. Hallelujah. Ama naming Diyos, dalangin po namin sa oras nito. Tumatak sa puso namin ang dakilang pag-ibig mo. Pag-ibig na naglalagay sa amin sa kaligtasan. Di katulad ng aming pag-ibig, Lord. Makasarili, naukul lamang sa pansarili naming kagustuhan. Panginoon, turuan mo kami ng mga bagay na dakila. Dakilang pag-ibig na nagmumula sa iyo, Panginoong Yesus, na kaya din mag-alay at mag-iwan ng anumang mga bagay dito sa mundong ito, alang-alang sa pag-ibig namin sa iyo. Panginoong Yesus, sa oras nito, Lord, hayaan mo tumarak sa puso namin, Panginoon, ang mahiwagang salita na maglalagay sa amin sa buhay na walang hanggan sa piling mo. Panginoon, patuloy po namin ma-realize, Lord, ang lahat ng mga pagkukulang namin sa iyo, ang lahat ng pagtanggi namin sa iyo, ang lahat ng pagbabaliwala namin sa iyo, O God. Hayaan mong palitan mo ito, Panginoon, ng pagpapahalaga namin sa iyo, simula sa oras na ito, hanggang sa buhay na walang hanggan, Lord. Ikaw yung pinakamahalaga na sa buhay namin, O God. Lord, unahin ka ng lahat sa amin, O God. Hayaan mong ikaw yung Diyos, Panginoon, na maging kagalakan, maging kasapatan namin sa buhay na ito, O Lord. Ikaw ang Diyos na makapagdulot sa amin, Panginoon, ng kagalakan sa buhay na ito. Maraming salamat po, dakilang Diyos.
Baluti mo po kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo. Selyuhan mo po kami, O God, upang hindi maagaw sa amin anumang bagay na natutunan namin sa oras nito, Lord. Maraming salamat po, Lord. And let the Spirit of Jesus overflow into our life today, Lord Jesus. Today, not tomorrow, O God. Ngayon, Panginoon, punuin mo po kami ng Espiritu mo, Panginoon, upang hindi na kami mahiwalay pa sa iyo magpakailanman. Maraming salamat po, Panginoong Yesus. Ingatan mo po kami sa aming mga pupuntahan. Ingatan mo po kami, Panginoon, sa aming pag-uwi. Maluwalhati mo kaming ihatid, Panginoon, at ligtas at hawak ng iyong mga kamay, O God. Maraming salamat po, O Lord. Baluti mo po kami, Panginoon, ng iyong presensya. At hayaan mo, Panginoon, na ikaw yung Diyos na laging mapaparangalan sa aming buhay. Salamat po, dakilang Diyos. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng kapuri at karangalan. To God be the highest glory in Jesus' name. Amen and amen. God bless you.